Nala ang mga anak ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na papasukin umano ng mga pulis ang kanilang bahay. Magbabalita live mula sa Davao City, si Bril Montalvo. Bril, kumusta ang sitwasyon dyan? Cheryl, nandito tayo ngayon sa labas ng bahay ni dating Pangulong Rodrigo Duterte dito sa Doña Luisa Subdivision sa Davao City. Nakatanggap daw kasi ng impormasyon ang pamilya Duterte na sasalakay ng mga pulis ang bahay ng dating Pangulo. Pasado alas 10 kagabi, dumating si Davao City Mayor Baste Duterte sa bahay ng kanyang amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa Doña Luisa Subdivision, Davao City. Galing pang Maynila ang alkalde para asikasuhin ang papeles patungong Netherlands kung saan nakakulong si Digong. Nais daw niyang makita ang ama habang buhay pa, lalo't maselan daw ang kondisyon nito. Pero napabalik siya sa Davao City dahil sa impormasyong may gagawing raid sa bahay ng kanyang ama. Ako'y nadawat yung impormasyon nga sudlon daw ang bahay. Wala may kaso. Wala may kaso na yun sa tinuod lang. Sud sila, gusto sila mo tanaw, ana na ko'y respeto sa trabaho sa polis. Ang problema diha, wa ko'y salig sa liderato na to karon. Eksklusibo ko namang nakausap ang isa pang anak ng dating Pangulo na si Veronica o Kitty Duterte. Aniya, hindi muna nila pwedeng sabihin kung nasaan siya. Nagpapasalamat naman daw sila sa kanilang supporters. Pero paalala niya sa mga ito, pagbantay lang gyud ta, video hatanan mahitabo kay kana sila maro kaayo na sila, magtanom na sila og bisag unsa sa pagday. Magtanom basi tamnan daw og drug. Problema nga wala. So, bantay lang gyud ta. gusto daw nilang mabisita ang ama sa Netherlands pero wala pang schedule kung kailan. Huli raw niyang makausap ang ama ay mag-isa lang ito sa detention cell. Kaya umaasa silang may prison doctor na mag-aalaga rito. Maging ang kanyang inang si Hanelet Avancenia na haharap umano sa kaso matapos umanong pukpukin ng cellphone ng isa pang pulis noong inaresto si Digong. Sabi ni Kitty, kukonsulta pa sila sa abogado kaugnay nito. Daghan pa man ang legal procedure, so magpasa pa na sila whatever unsa bay kailangan ipasa. So wala pa karon pero mag-consult mig lawyers. Nagsagawa naman ng prayer rally ang mga kapitbahay nila. Hiling nila maibalik na sa bansa ang dating Pangulo. Hindi raw nila iiwan ang bahay ni Digong at magdamag silang magbabantay. Dili na to gusto nga tanuman nila og bala ang atong presidente. Hirit pa nila sa administrasyon. Maging ang supporters ni Digong sa Mandawi City sa Cebu, nagsagawa rin ng prayer rally. Ang iba galing pa sa iba't ibang lugar sa probinsya. Pinoprotesta nila ang pagdakip kay Duterte at pagpiit sa kanya sa ibang bansa. Ayon sa isa sa mga dumalo, kung may kasalanan ang dating Pangulo, dapat ay dito siya sa Pilipinas litisin. Cheryl, kagabi nga ay may mga supporters dito nagbabantay magdamagan sa labas ng bahay ni Digong. Ang iba sa kanila ay umuwi na rin kaninang umaga. Pero sa ngayon ay unti-unti na namang nagsidatingan dito sa lugar ang kanilang mga taga-suporta at nakatakdang na namang magtipon-tipon at magsagawa ng prayer rally mamayang gabi. Cheryl. Bril, pakilinaw lamang, saan daw galing yung impormasyon ng magkapatid na Duterte na i-raid yung kanilang bahay o yung bahay ng kanilang ama? Alam mo, Cheryl, nung nakausap natin kagabi si Mayor Baste Duterte, hindi na sinabi na kanilang kampo kung saan nanggaling ang nasabing impormasyon na i-raid umano ang bahay ng kanilang ama. Pero pinabulaanan naman ng PNP Davao Region at ng Davao City Police na fake news ang nasabing balita. Cheryl? So, hinala lamang. Tama ka nga dyan, Cheryl. Hinala lang at anumang oras umano kagabi or ngayong araw or sa mga susunod na araw ay i-raid umano ng mga pulis ang bahay ng kanilang ama. Cheryl. So sa ngayon, kung regular, sabi mo nga kahapon, marami ding nagbabantay dyan sa bahay ng dating Pangulong Duterte at ngayon nagsisimula namang dumating. Meron ka bang nakikita man lang na pulis, just in case, na nagbabantay for kung magkaroon man ng gulo?
Cheryl, kanina pa nga tayo ditong umaga sa labas ng bahay or sa paligid ng bahay ng dating Pangulo. Pero sa ngayon, sa mga nakikita natin dito, ay wala pang mga pulis na naka-standby. Pero ayon nga sa Police Regional Office 11, ay nakahanda naman silang mag-deploy ng mga tauhan dito kung may mga guluman or mga rally na mangyayari dito sa lugar. Cheryl. Sabi mo nga, nandito sa Maynila, si Mayor Baste umuwi lamang dyan because of yung narinig nilang balita na baka i-raid yung bahay ni dating Pangulo. Ano pang nagkwento niya? Kailan daw siya nakatakdang umalis? Magkasama ba sila ni Kitty na aalis? Alam mo, Cheryl, sabi nga ni Mayor Baste kagabi ay galing pa umuno siya ng Maynila para i-asikaso ito nga ang kanyang papeles papunta ng the Netherlands para tingnan ang kalagayan or bisitahin ang kanyang ama doon sa custodial facility ng ICC. Pero nang nalaman niya na may gagawing raid umano dito sa bahay ng kanyang ama, ay agad siyang bumalik dito sa Davao City. At kagabi din ay eksklusibo nating nakapanayam ang kanyang anak na si Kitty Duterte at nilinaw niya na hindi pa umano pwedeng sabihin kung nasaan sila ngayon ng kanyang ina na si Hanilet Avancenia para lang din sa kanilang seguridad. Cheryl. So hindi na mention at all kung nananatili lang sila dito sa Manila or nakabalik na ng Davao. Yes, tama ka nga dyan, Cheryl. Walang ibinigay na impormasyon na si Kitty Duterte kung saang eksaktong lokasyon ang kanilang kinaroroonan sa ngayon. Cheryl. Nabanggit mo, tama ba na nasabi niya na nakausap niya na ang kanyang ama? Yes, tama ka nga dyan, Cheryl. No? Sa huling pag-uusap nila ng kanyang amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte, ang sabi niya ay mag-isa lang umano sa detention facility si Digong at wala umanong doktor at mga gwardya na nakaantabay sa kanya. Kaya ngayon, nangangamba ngayon si Kitty Duterte hinggil sa kalagayan ng katawan at health nga ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Cheryl. Wala na ba siyang ibang nabanggit kung ano pa na pag-usapan nila ng kanyang ama? So far, Cheryl, yun lang ang sinabi sa atin ni Kitty Duterte kagabi sa naging eksklusibong panayam natin sa kanya. At dagdag na rin na Cheryl no, na nakarating na umano sa kanyang ina na si Hanilet Avancenia ang itong posibilidad na sasampahan siya ng kasong direct assault ng PNP sa kanyang naging pagbato ng cellphone sa isang PNP SWAT member noong kasagsagan ng pag-aresto sa dating Pangulo. At ayon nga sa kanilang kampo ay kinukonsulta na nila ngayon ang kanilang mga abogado hinggil sa naturang kaso. Cheryl. Kailan daw inaasahan na susunod sila or bibisita sila kay dating Pangulong Duterte sa The Netherlands? Cheryl, ayon nga kay Kitty Duterte ay wala pang eksaktong date and time kung kailan sila susunod doon sa The Netherlands. Ang tanging sabi lang ni Kitty sa atin na kagabi ay hindi pa pwedeng sabihin kung saan eksakto ang kanilang kinaroroonan ngayon ng kanyang inang si Hanilet Avancenia. Cheryl. Sabi mo nga, because of security, bakit? May natatanggap ba sila na any threat? Yun nga, Cheryl, no, hindi na sinabi ni Kitty Duterte kung ano ba ang dahilan kung bakit nga hindi pwedeng sabihin kung saan ang kanilang eksaktong lokasyon sa ngayon. At natanong din natin siya kung nandito ba sila sa Davao City or nandito ba sa bansa ay hindi na niya ito sinagota. Cheryl? Maraming salamat, Bril Montalvo.